maraming tao po mga kababayan. Makita ninyo yung crowd mas marami kasi walang buwana ngayon, walang limit-limit. Napakaraming crowd mga kababayan. Mas marami ito kaysa punta rito ng ating Pangulo. Siyempre, yung una na servisyo fare para yon sa mga families, fishermen and fisherfolks. Pero ito yung general public talaga po na tinamaan ng bagyong si Christine, pati po ni Pipito. Ayan po. Mini servisyo fare mga kababayan ito. Pero ang crowd niya matindi po. Napakarami mga kababayan. Ayan o. Ang gando no. Grabe po talaga. Mga kasama natin sa media. They are here now. Internet siya. Kasi Michael House siya. Kamay. So kanina, nakabayan natin mga kababayan si Congressman Logic. Rhodes Gutierrez. Parang walang pahinga. Galing pa lang po sa kanyang committee hearing ng good government, public accountability. Pero immediately, umuwi po siya dito sa Legazpi. Taga-Legazpi po siya mga kababayan, si Rhodes Gutierrez. One-rided party list congressman. So, inihintay natin yung pagdating ni Congressman, ako Bicol Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriation. Saka ni Speaker Martin Romualdez. Para dito mga kababayan sa mini servisyo fare sa lalawigan ng Albay, lungsod ng Legazpi. Ang target beneficiaries dito mga kababayan, 150,000 beneficiaries, Catanduanes and Albay po. Kasi yung Catanduanes talagang nagrabe po. And on Saturday mga kababayan, we have our relief operation, second wave ng relief operation natin. Mamimigay tayo ng 500 pesos each to 100 target beneficiaries sa UAS Albay. So abangan po ninyo mga kababayan kasi i-document natin for transparency. Tapos na si Congressman dito na si Speaker. Mga kababayan. Yan po si Speaker. Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ng buong House of Representatives. Ang programa ito ay patunay ng pagkakaisa ng ating gobyerno at ang maglilingkod bayan upang mabilis na pagbibigay ng tulong at suporta sa mga nakasalanta ng kalamidad. Para sa bawat pamilyang Bicolano, nandito kami upang maghatid ng pag-asa, malasakit at panibagong simula. Sama-sama, tayo'y babangon! Ito po ang Tindog Bicol, Tindog Oragon! Atong ating syudad, palakpakan po natin, Mayor Alfredo! Tindog Bicol! Salamat asin sa presensya kang namamayo kang House of Representatives. Sigito sigurado yaw ang mga kakampi natin sa House of Representatives. Nandito Kong Rhodes Gutierrez, Kong Jill Gumadon, Kong Joey Salceda, at syempre, ang boss ko, ang chairman ng Committee on Appropriation, Congressman Saldico. Alam niyo po, Mr. Speaker, yung katabi niyo, umahawak
ng dalawang committee sa Kongreso. Yung isa, chairman ng Committee on Ways and Means, tagahanap ng pera ng gobyerno. Yung isa naman ay yung nag-a-approve ng pera ng gobyerno para may panggastos yung ating lahat ng ahensya ng gobyerno. Anong gustong sabihin? Yung trust and confidence nasa mga Bicolano. Palakpakan po natin. Alam niyo po, Mr. Speaker, wala pa sa kasaysayan dito sa Legazpi at sa probinsya ng Albay na may nakapagbisita ng 3 beses sa isang taon. Ikaw po, hindi ba isang taon, 3 beses ka nang nagbisita dito sa aming lalawigan at sa aking lungsod. Kaya po nagpapasalamat ang mga kababayan natin dito sa probinsya ng Albay. Nandito po ang League of Municipalities of the Philippines, Albay Chapter, headed by Mayor Adrian Salceda. Nandito rin po ang Liga ng mga Barangay ng probinsya ng Albay sa pamumuno ni Board Member Hisham Ismail. Ang mga board members natin ng Sangguniang Palalawigan ng Albay at ang mga konsihales ng lungsod ng Legazpi. Pero po, andito ang mainit na pagtanggap sa inyo ng taong bayan, lalong-lalo na ng lungsod ng Legazpi at ng probinsya ng Albay. Ang inyong presensya, Mr. Speaker, tandaan ang inyong pagmamahal dito sa aming lalawigan. Ito na rin dala ng inyong malalim na relasyon dito sa Kabikulan and your close friendship to the Chairman of the Committee on Appropriation, Congressman Saldico. Ang pagtulong niyo po is really rooted on your deep relationship at malasakit sa aming bayan. Siguro po hindi yung nakalimutan na yung Ako Bicol Party List, yung Nasalanta, yung Tacloban, kami po ay unang nagpadala ng tulong dahil sabi ni Kong Salde, hindi natin pwede pabayaan ang Tacloban. Pero ngayon pinapakita nyo, sinuklian nyo ng napakaraming programa dito sa aming lungsod at sa buong Kabikulan. Patunay ang Legacy Hospital ng Pangulo na kung saan pagsisindihan hindi lang lungsod ng Legazpi kundi buong Southern Luzon. Ang programa sa edukasyon, maraming classrooms ang itinatayo, Mr. Speaker, dahil na rin po sa inyong leadership at inyong magandang liderato sa Kongreso. Siyempre, nandito yung Committee on Ways and Means and Appropriation. Mr. Marahay na Aldao. Mayor Alfredo Bidon. Ito po ang kanyang mensahe ng suporta at pasasigap, pasigapado, pasigap ng palakpakulis. Honorable Raul Angel. Good morning, Albayanos, Mr. Speaker. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sapagkat ang 19th Congress, ang House of Representatives o ang tinatawag ngayon ng House of the People ay damang-dama po ang mga tulong na galing po sa Kongreso. With that, Mr. Speaker, from the bottom of our hearts, maraming salamat po. Isang malaking palakpakan para po kay House Speaker Martin Romualdez. Again, good morning and have a nice day ahead. Mabuhay ang Bicolano! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
Joey Sante Salcedo! Diyos maray na kaposin do kabos. Good morning! Ka mga Inglesero ninyo. Enot na enot sa dakulang honra para po sa probinsya ng Albay. Sa kabos na distrito ng Albay. Dayaw sa tuya po sa tao kan sa tuyang kanipisilan ang pinaka-leader kan sa tuya pong nasyon. Wala po iba kundi ang sa tuyang Speaker Martin Romualdez. Kan birthday niya, nakaaging simana, alabaw ko sa saguyang pigmensyonar kung ano ang naginimo na niya para sa Pilipinas. Sa 27 taon na ako naging politiko, wala pa speaker na makatambal sa ginibuan niya. Siya ang pinaka-visionary, pinaka-transformative na speaker. Lalong-lalo na sa mga reforma na minapakusog kan sa tuya ekonomiya. Pero sabayan niya yan. Kan mga reforma na tulos-tulos na nagtataupo ng taba sa mga tao na apektado, lalong-lalo na kan mga kalamidad. Kan 2013, ang Albay ang enot na nagduman sa Tacloban. Igwa kami ang Team Albay. 170 tao. For 40 days, di kami nagalihali. Pero, sutinabang ni ngunyan, bibalusan niya, mas siksik, mas grabe. Kaya, iningal daw na sarual daw ning dakulang kaugmahan. Sarual daw ning dakulang paglaon. Dahil nungka sa istorya ng Pilipinas na #1 chairman Tagalbay si Saldico at sinambanduwa na pinakapoderosong chairman ang chairman ng Ways and Means na iyo po ako. Yaon pausa na ang pagrespeto kundi yaon sa tuya ang pagpadaba kang sa tuyang Speaker Martin Romualdez. Kaya from the bottom of our hearts, pipabot ko sa tuyang Speaker, Diyos ang mabalos sa imo ko. Diyos mabalos. Yes, maraming Salceda, Representative 2nd District of Albay. Ang susalakpakan po natin, Honorable Elizalde Esco! Right, nalilang sa ito boss. Good morning po. Una, papasalamatan po natin ang ating speaker. Nakulang po sa iyo pasalamat dahil sa iyang very important day, nandito po siya. Una po, birthday ng ating speaker, pero nandito siya para sa atin, para mag-celebrate. Birthday pala ni Speaker Martin po. Ohoy, kinantahan na siya. Pero i-announce ko na po sa inyo ang mga regalo ng ating speaker, ng ating ninong, ating kuya, at sa tuyang tuga. Unang-una, ang sa kanyang mga binibigay sa atin ng hospital. Nag-10 story sa Women's Hospital, ongoing na po yun. Ang specialty hospital, that's 20-story building po. Sabi nga po ni Speaker Valdi, hindi na to ordinary hospital. This is global hospital. So yan po ang talaga pong legasiya ng administration ni President Bongbong Marcos, ating Speaker, ating kuya. And also the legacy hospital. Kompleto po yan, cancer, para mag-treat ng cancer, para sa heart center, liver center, kidney center, and yung specialty naman po, yan na po yung mas, kung gusto nyo magpa-beauty o derma o
or sa dentistry, lahat pong pagpapaganda. Pero ang gusto ko pong yung dilubyo, gagawin natin positive. That's na sa Paaw Lake, sa 3rd District, sa Bato. Yung impounding lake, na-discuss po yan ni Speaker kanina sa ating mga media na gagawan po natin ng circumferential road ng dike para hindi lang po siya ma-impound, kundi mag-supply ng patubig sa irigasyon, mag-supply po ng pagkain, and at the same time, gawin po natin siyang turismo, eco-tourism, para yung ulan mo, Kasi pinabangan natin, lumubog yung and ano, magkaroon po yung ng trabaho. Yan, Yung salamat po. Bicol River Basin Project. Of course, itutuloy. naman po yun. So, dadaan-daan po natin. But, alam natin, every bagyo, hindi po tayo nakakadaan papuntang Manila, yung highway sa Albay and sa Milao, sa Camarines Sur. Lahat po yan, pinag-aaralan na kung paano po i-contain lahat na rivers, gawan po ng impounding area. Pinabawal po namin sa Kongreso ang flood control, at pagdating po sa Bicol, yung impounding area, yan po ang kailangan. And lahat po sa Congress ay along the river, patas po yan since 1989, na dapat pakinabangan po natin sobrang ulan natin. So every year, kailangan i-catch natin yan para maging resources for food security and for drinking water. And meron pa tayong additional for tourism po. Gawin po natin siya parang burnout park. Ganawa ni Kong Joey sa Kamalig sa Suklan Lake. Mas malaking Suklan Lake po ito. The biggest lake ata in the whole Philippines, around 3,000 hectares ang ito-cover natin. Para totally wala na hong galing sa Albay. We have to impound this, and later, pag sobra po ang tubig, ilalagay kayo po ang nagbigay sa amin ng regalo. Salamat, hindi ko na yung makakalimutan. Hanggang dulo, we will cherish this and utang na loob namin sa iyo ang lahat ng development sa Bicol region. On behalf of Ang Bicol at Bicolano, we are grateful for all your help and tulong sa aming mga Bicolano. Again, salamat po. Attorney Martin Romualdez. Una sa ating alcalde, Ido Garpin. Nagulat na nga ako kasi matagal na kilala ko na congressman na Ido Garpin, pero andito na sa'yo. Sana naman huwag ka sa masyadong tumagal dito kasi kailangan pangita sa kongreso. Sari, itong katabi ko, yung congressman na Secretary ng Albay. Siguro alam mo naman anong kasunod na nagumulan niya dito sa Albay, our future governor, the one and only Joey Salceda, isa sa pinakamalino, isa sa pinakamagaling sa finance and economy, our chairman ng Ways and Means. Ibig sabihin, siya ang nakahanap o siya ang nagawa ng pera sa ating bansa. Bawat lahat ng mga tax measures at kung ano pwede gawin niya para may tulong ng Department of Finance para makakaroon tayo ng isang magandang budget na namamahal ng ating superstar ako, Bicol #1 only. Of course, the one and only Chair of Operations, Elizalde Go! Wala na yata mga masasabi kasi kompleto na yung ulat niya sa'yo eh. Pero fully supported na lang ang sinabi niya at siyempre naman, parating natin yung meeting na kasama natin yung kailangan ko yung second committee ng Ako Bicol Parties, si Congressman Jill Bongalon. Sinala ko yan sa Rizal. O yung baby natin. Dalawa na, o ito dapat habulin mo na. Kasama ng ating isa pang bagong superstar. Hindi ko lang kung nanonood kayo ng YouTube o yung Quadcom. Ayan, ang superstar. One rider sa Congressman Rox Gutierrez. Sa Kongreso, siya ang trust ng bayan doon eh. Hindi ko lang kung bakit. Guwapo ka ba?
Hindi, ilang gwapo, matalino. Malinaw yung pagtatanong niya at maayos at yung simpatiko talaga. Siyempre, papasalamat ko sa ating mga kaibigan sa Bishop, our Secretary, from salamat ko na ilang Secretary, Jerry Cusat, kaya nagdala sila lahat ng mga building materials, sumayero, pako, semento at iba pa para sa mga isanganta dito sa dalawang bagyo. Ano kaya? Bakit masyado kayong welcome sa mga bagyo? Pero mo, hindi lang Christine, Pepito, pero sunod lang po, naintindihan natin, hindi karanasan ng kaligan sa sinabi ni Congressman Joey, noong 2013, naranasan din natin sa matinding bagyo, yung pangalan ay gusto makalimutan pero hindi kaya. Yung Yolanda, talaga napaka-grabe yung bagyo ng Yolanda kaya. Naintindihan natin kung ano na naranasan ko. At yun din yung panahon na yun, yung mga Bicolano, ayan, led by our Bicol, Marcos members, and all our Bicolano leaders, local and national, hindi nagdalawang isip. Mama po, ang sinabi ni Mayor, sabi ni Mayor Pilo, kayong sasauna-una na pumunta sa Tacloban, ay napaka-mahaba itong harapan ninyo kompleto. Hindi ko nakalimutan yun. Meron kayong mobile kitchen, meron kayong water tanker, meron kayong mga genset, meron kayong gamot, meron kayong fruto para sa mga genset, kompleto talaga. Nagulat talaga po kami at ang kami, hindi natin nakakalimot. Kaya ako ngayon bilang speaker, nung nalaman natin ay dadating itong mga bagyo, nag-uusap-usap na kami kung anong dapat response natin. At kaya nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga dito. At po kayo, mga chairman, mga barangay chairman na nagawa lang ng preparasyon, koordinasyon. Kaya ay napakaganda yung response namin. Pero hindi po dapat mapapabayaan din ang mga bayan ng mga Bicolano kaya nandito tayo. Itong araw na to, ito na mismo sa ating ito, mga beneficiaries ng AKAP o 5,000 pesos cash ay bibigay natin ngayon dito sa iyong lahat. Okay ba sa'yo? Okay mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, hindi na lang naisip kung itutuloy natin ito. Kaya habang ginagawa natin yung budget, gusto mo malaman ko maging saksi ko kung okay ba sa'yo yung AKAP? Okay ba sa'yo? Para mahina. Kayo po dyan sa taas, yung mga 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung mga tapyas ng bago ng AKAP kasi makakitulong talaga ng taong bayan at napakapula kayo. Talagang kahit ng mga panahon, handa na kami deploy at papasalamat tayo kay Secretary ng Secretariat at mga kaibigan natin sa DSWD. Dito rin naman sa ating DOLE, may magandang programa din. So, isang libong beneficiaries dito ngayon ang nakatanggap na 10 araw na work na wages para sa tupad program sa DOLE. At sa mga medical, ibigay natin sa lahat dito sa Bicol. So, hindi lang yung ayuda, building materials, yung mga programa sinabi ni Congressman Sandy at Congressman Joe, yung mga programa sa Oriente, ayan, sigurado na nangyayari yan kasi tinabi na natin yung budget. Kaya matagal masyado ng tutusan po ang mga programa ng bayan sa Oriente, yung tubig, yun din ang isang natin natin at asahan mo na by next year, mararamdaman mo na yung mga problema kahit siyempre hindi na lang ito si Mayor Pino pero kung sabi ko si Congressman Joy maging cover mo na kaya tutulungan natin yan kasi yun ang gamit din daw niya bago siya bumaba ang pwesto sa Kongreso gagawa siya ng mga paraan para makakaroon ng fundraising ng bansa at malaking parte dyan ay pupunta sa Bicol dito sa Albay kaya wala mo na yan at tayo nandito ako saksi para makikita po natin na dapat nilang mga implementasyon ng ating mga programa. Ito po ay dahil sa vision ng ating
ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Miski tiga Ilocos siya at tiga Eastern Visayas. Kaya yung nanay niya, tiga Leyte, alamin mo to, mahal na mahal ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at si Speaker, mahal man natin ang Bicol. Tandaan mo yan. Kayo ang prioridad. Nakita mo lang naman binigay natin yung yung kaban ng bansa sa mga Bicolano. Ayan, chairman ng Ways and Means, chairman ng Appropriations. Kaya hawak na hawak ay mga magaling, mga Bicolano. Kaban ng Pilipinas. Ito lang po ay magaling talaga ang trabaho nila. At kaya hindi dapat natin makalimutan. Ang nasa dito. Kailangan na may ilulitas natin kung ano sila mga concerns dito sa Bicol, lalo na sa panahon ng mga bagyo. So sa mga impounding water dam, para sa panahon ng ulan, bagyo, meron tayong area na i-capture natin lang ng tubig para hindi yan pupunta yan sa syudad, sa mga ating mga profesyon, sa ating mga lugar na hindi mga nitira. At nagmamahal sa lahat ng mga Bicolano. Diyos mabalos, mabuhay ang Gaspi, mabuhay ang Bicol, mabuhay ang sa kanyang Pilipinas. And of course, we have our mix from Congressman Zaldi and of course Congressman Joey Salceda. Team Albay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. At hindi lang po yan, meron pa pong regalo mula sa Bicol Farmers of Albay. Yes, happy birthday, Speaker of the People, Attorney Mark. Maraming salamat po. Nanawagin namin ang ating Distribution na po ng mga assistants. Gatinaw and Albay Provincial Head, J.P. Bonanilla. Mula po sa DOLE, Department Ceremony of Turnover, pamamahagi po ang Department of Labor and Employment o DOLE ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers matupad program sa mahigit 1,307 na katao. Bawat isa ay makakatanggap ng 3,950 na may kabuuang 6 million pesos mula sa iba't ibang munisipyo ng Albay. Again, maraming salamat, DOLE. At Naman po ay mamamahagi ng ayuda para sa kapos ng kita programa o AKAB. Sa 53,000 na benepisyaryo na umaabot sa 255 million pesos. Bawat isa ay makakatanggap ng AKAB sa halagang 5,000 pesos plus 5 kilo ng bigas, total of 180,000 kilos mula kay Speaker Martin Romualdez and Congressman Zaldi po. and tawagin naman natin ang ating DSWD Regional Director, Norman S. Laurion. Susunod po ay ang Department of Human Settlements and Urban Development. Higit 6,640,000 pesos din po ang maibababang tulong sa 356 na mga naapektuhan ng mga nakaraang bagyo. Maraming salamat, Tishul. Housing. Andiyan naman po si District Regional Director Attorney Richard Manila and Undersecretary Randy B. Escolano. 30,000 received. Ayan, ng mga benepisyado. Palakpakan naman po natin. At ang mga congressmen na bumaba sa stage,
para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaryo. So ito po mga beneficiaries. Napakarami po. 150,000 sila lahat na mga beneficiaries, mga kababayan. Ganon karami at maghapon po ito na activities. Ganyan karami po mga kababayan. Ay ang Department of Human Settlements and Urban Development auditions. Mga partially damaged. Lubatan, Quilduran, Daragan, Tabaco, and Kamalik. ITSA po, Integrated Disaster Shelter Assistance Program, totally damaged po, 30,000, partially damaged, 9,000 pesos per beneficiary po. Tulong po ni President Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, and of course, our very own Congressman Sandy Coho Macubicol. Yes, maraming. Na kung saan kapag may bagyo, katulad po nito, mga disaster, nasira ang inyong bahay, pag partially damaged, tatanggap po kayo ng 10,000 pesos at pag totally damaged ay 30,000 pesos. Nais po natin kasalamatan si Speaker Martin Romualdez sapagkat ngayong taon na ito, binigyan po tayo ng pondo para makatulong po sa inyo. At sa nakaraan nating budget deliberation, dinagdagan po ang pondo ni Speaker Martin Romualdez para lalo makatulong sa mga kababayan natin na salanta ng mga kalamidad. Maraming salamat po, Speaker, sa inyo po. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat ng program na welcome po. Inibita na yung bagyo pumunta sa Bicol. Maraming